Sa ibang balita, sinulit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang 3 araw na state visit sa Cambodia para bisitahin din ang ating mga kababayan doon. Sa kanyang pangangamusta sa Filipino community, tiniyak ng Pangulo ang pinaigting na serbisyo sa mga Pilipino sa tulong ng pagpapatayo ng pinakaunang Migrant Workers Office ng Pilipinas doon. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. 14 na taon nang nagtatrabaho si Sarah sa Cambodia. Mula sa pagiging crew, ngayon ay general manager na siya sa isang hotel at nakapagpundar na ng sariling bahay sa Pilipinas. And I found the people really kind. They were so hospitable. It was easy to see myself living here. Isa lamang si Sarah sa 10,000 Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa Cambodia sa larangan ng edukasyon, hotel and restaurant at iba pang sektor. Sa unang araw ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Cambodia, pinulong niya ang Filipino community at binigyang pugay ang kanilang husay at di matatawarang kontribusyon. You represent so powerfully a premium world-class Filipino brand that embodies heroism. Kami po ay talagang malugod na nagpapasalamat sa lahat ng inyong ginagawa, hindi lamang para sa sarili ninyo, hindi lamang para sa pamilya ninyo, kung hindi para sa buong Pilipinas. Approve yan sa halos 2 dekada ng teacher sa Cambodia na si Marites. Siyempre, of course, masaya dahil, iniisip niya yung mga OFW, tinitingnan niya yung kalagayan, at saka nakikita mo din na yung kaugnayan ng Cambodia at ng Pilipinas. Para itaguyod ang kapakanan ng mga OFW sa Cambodia, ipinag-utos ni Pangulong Marcos sa DMW ang pagtatayo ng pinakaunang Migrant Workers Office ng Pilipinas sa Cambodia na mag-aalok ng legal support, welfare aid, reintegration at training program. Gagawin ito sa lalong madaling panahon upang maging katuwang ang ating embahada sa pagsulong ng inyong kapakanan at para ipagtanggol ang inyong mga karapatan. Patuloy natin tatalakayin sa Cambodia ang pagpapatibay sa kaukulang proteksyon at kagalingan ng mga migranteng manggagawa. Isang kasunduan din ang lalagdaan para mapaigting ang laban sa transnational crimes. Sa taya ng Embahada ng Pilipinas sa Cambodia, mula 80 na karaang taon, dumoble na sa 180 ang bilang ng mga Pinoy na nabiktima ng mga online scam hubs sa Cambodia. Patuloy ang pag-rescue sa iba pang biktima. Pagsisiguro naman ni Pangulong Marcos, patuloy ang paggawa ng hakbang ng pamahalaan para maiangat ang buhay ng mga Pilipino. Kabilang sa pakay ng state visit ng Presidente ang paghikayat sa mga negosyante sa Cambodia na mamuhunan sa Pilipinas na hindi lamang magpapalago sa ekonomiya ng bansa, kung hindi magbibigay rin ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino. Hindi natatapos ang ating tungkulin na paniguraduhin maayos ang inyong kapakanan habang nasa ibayong bansa, sapagkat sa ating mismong tahanan ay patuloy natin sinisikap na mapaunlad ang kalidad ng buhay ng ating mga kababayan. Clazel Pardilla, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.